So, anong mga aksyon ng gobyerno ang mangyayari? I think the next 3 months will be important. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga rin at salamat din sa pag-imbita. Opo, opo. At napanood po ba ninyo yung ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Pinagtiyagaan ko eh. Opo, higit 1 oras po yung kanyang naging talumpati, Secretary. Ano ba yung tumatak po sa inyo sa kanyang naging report para sa taong bayan? Kung wala kang nalalaman at napakinggan mo, ma-excite ka ng konti, di ba? Imagine, lalabanan yung corruption. Magandang issue yan. No? Opo, speaking of corruption, kasi nga nagkaroon ng standing ovation yung kanyang naging pahayag nga. Tama po yun, yung naging anomalya. Kasi marami pong mga flood control projects ang kanyang, ilan po sa mga flood control projects nga ang napuntahan niya at nakita niya na nasira. At talagang, alam mo, yung parang may anomalya. Kaya nga, yung pinag-utos niyang paimbestigahan, ipasuri kung sino yung mga may flood control projects na hindi naman ginamit, may mga pondo, pero hindi naman ginamit sa tama. Sir Norberto, ano bang masasabi po niyo doon? Palagay ko yung utos niya 1 year late at least. No? 1 year late. Kasi tandaan mo, isa sa mga sinabi niya yung tukol sa flood control, yung kanyang last zona. Di kung 1 week after, hindi ba binaha tayo? After the zona, nagsimula na ang baha at nagsimula na pagrereklamo tungkol sa flood control. Dapat noon tinignan niya. Kaya sana, ang sinabi niya sa atin itong huling report niya na kung paano niya inimbestigahan yung nangyari na, imagine, pinagyabang niya ng konti yung flood control natin, last zona. Wala pang 1 buwan. Binabaha na tayo eh. That should have triggered him to already assess the situation. Imbestigahan yung ano nangyari sa pinagmalaki niya na ating mga flood control programs at saka constructions. Opo. Bakit ngayon niya lang sinabi? Pangalawang, bumaha pa ulit. Oo nga. Yan po naranasan ng mga kababayan natin, yung tuloy-tuloy na mga pagbaha. Siguro, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos sa Sir Norberto, yung naging leksyon yung mga nakaraan, hindi ho ba? Baga, alam niya, aminado siya, nabigo yung, baga, yung nararamdaman ng tao, talagang hindi maganda yung naging performance na noon. Pero ngayon, yan nga ang tinututukan niya na magsimula, tigil na yung pamumulitika. Pero balik lang ako dito sa mga flood control projects. Para po pa sa inyo, sino ba ang mga involved nitong flood control projects na ito? Kasi standing ovation, maraming mga kongresista at that time sa zona ng Pangulo. Hindi ho ba yung mga kongresista rin ho, yung may mga pondo yan para sa yung mga flood control projects na iyan? Siyempre, dumadaan lahat yan sa mga congressman. Sila, at saka some local officials. Pero ang problema kasi, kahit anong dami ng perang inilalagay natin dyan, hindi naman nauuwi lahat doon sa programa eh. Kasi because nga ang issue ng corruption, yung mga flood control projects natin, hindi naman, kung minsan hindi, pati specifications ng sarili nating mga contractor, hindi naman nila sinusunod dyan eh. Kasi siyempre, pag nabawasan ang budget mo dyan, medyo re-remedyohan mo rin yung design. Kaya sa tingin ko, ewan, hintayin muna natin kung ano gagawin ng presidente sa mga pinangako niya ulit. Sabi naman po ng Speaker of the House, payag sila. Sinusuportahan po nila itong panawagan nga ng Pangulong Bongbong Marcos na labanan ang korupsyon ng ating pamahalaan. Hindi mawawala tayo ng gobyerno kapag pinasunod niya yung anti-corruption campaign. No? Kasi halos lahat damay eh. Ewan natin, tingnan natin kung anong gagawin ng presidente in this next 1 or 2 months. Kung talagang a-action siya. Yung sinabi niya, para kantsaw lang, mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Anong ibig sabihin nun? May pagbabago bang mangyayari? Kaya, tingnan natin mabuti yung susunod na budget. 2026 budget. Tignan natin mabuti kung ano mangyayari dyan. Kaya sabi, dapat gawing, pinag-uusapan na ngayon na dapat buksan na ito. Baga, maging transparent. Dapat yung gagawing bicameral conference, lahat ng nasa pribado ba o pampubliko ay ma-monitor. Dapat may access sila. Marinig, makita yung nagiging discussion po sa loob ng BICAM.
Maganda yan. Pero sana magsimula na rin magbigay ng... Kasi yung impormasyon, pag nagtatalo-talo ng mga hindi naman nakakaintindi, mas mahirap yan. Ano? Kaya kailangan kung habang ginagawa ang budget, dapat siguro yung DBM, magsimula na silang pumunta sa television, dito sa mga social media, at magpaliwanag bawat item, mga major items ng budget, dapat ipinapaliwanag sa taong bayan. Para makakasagot tayo ng maayos. Kung sakali at payagan tayo na makita yung paggawa ng budget, di kung kailangan magpaliwanag ang DBM sa taong bayan habang maaga. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Senator Beto. So, ibig bang sabihin ito, aminado ang Presidente Bongbong Marcos Jr. na talamak na talaga yung katiwalian sa ating bansa? Ako, dahil sa napakinggan ko yung mga ipinapangako ng Pangulo, para bang ngayon lang siya nahalal na Pangulo sa kanyang mga pangako. So, yan sa tingin ko, pag-amin yan na wala nangyari the last 3 years ng kanyang pagiging Pangulo. Kaya medyo masaklap yan. At kung titignan mo, paano niya sinagot yung mga problema the last 3 years, yan ang pattern. Magbabago ba siya? Ano ang kanyang gagawin ngayon? Nakita niya, natutunan daw siya Nakita niya na yung mga problema. So, ano mga aksyon ng gobyerno ang mangyayari? I think the next 3 months will be important. Tignan Next 3 natin. years. Opo, Hindi, 3 months. Para makita natin kung anong aaksyonin niya. Para i-define niya yung 3 months yung timeline. Oo. timeline natin. Makita natin kung anong aksyon niya for the last 3 years.